Ka-Express, mukhang may naglulutong malaking sorpresa para sa buong basketball world. Sa gitna ng paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa mga susunod nitong laban, isang napakalaking balita ang kinumpirma mismo ni Gilas head coach Tim Cone na agad nagpayanig sa mga Pilipinong basketball fans. Hindi na raw opisyal na makakasama si Kai Sotto sa kasalukuyang programa ng national team. Pero hindi ito dahil sa injury. Hindi ito dahil sa personal na dahilan. At lalong hindi dahil umatras siya sa kanyang pangarap. Sa halip, isang mas malaking opportunity ang naghihintay sa kanya. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, and so is Kai officially. We were told Kai is attending the NBA Summer League, which we are happy about. We're supporting his road to the NBA. Isang simpleng pahayag lamang para sa iba. Pero para sa mga matagal nang sumusubaybay sa paglalakbay ni Kai Sotto, napakalalim ng kahulugan nito. Ibig sabihin, may konkretong dahilan kung bakit kailangan niyang tutukan ang susunod na yugto ng kanyang career. At kung mismong si Tim Cone na kilala sa pagiging direkta at maingat sa kanyang mga salita ang nagsasabing suportado nila ang landas ni Kai patungong NBA, malinaw na may seryosong development na nangyayari sa likod ng mga eksena. Matatandaan na halos isang dekada nang hinahabol ni Kai ang pangarap na maging kauna-unahang homegrown Filipino na makapasok sa NBA. Mula sa Ateneo patungong Amerika, mula sa G League Ignite hanggang sa Australia at Japan. Ngayon tila muling bumukas ang pintuan at sa pagkakataong ito, mas malapit kaysa dati. Ang tanong ngayon, handa na ba ang mundo sa pagbabalik ni Kai Sotto sa pinakamalaking entablado ng basketball? Kung may isang bagay na matagal nang hinihintay ng buong sambayan ng Pilipino, iyon ay ang araw na makitang tunay na lumalaban si Kai Sotto para sa isang NBA roster spot. At ngayon, parang unti-unti nang nabubuo ang eksenang iyon. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na sinubok ang mentality ng 7'3" Filipino giant. May mga pagkakataong muntik nang makapasok. May mga pagkakataong tila napakalapit na. At meron ding mga panahong halos isulat na ng marami ang katapusan ng kanyang NBA dream. Ngunit sa bawat pagkadapa, laging may isang bagay na hindi nawawala kay Kai. Paniniwala. Hindi niya iniwan ang pangarap. Hindi siya bumalik sa comfort zone. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng mas mataas na antas ng competition. Sa Australia, natuto siyang makipagsabayan sa matatapang at physical na mga big men. Sa Japan, lalo niyang pinino ang kanyang laro laban sa mas mabilis at mas modernong style ng basketball. Habang ang ibang mga malalaking manlalaro ay nakukulong sa pagiging traditional center, unti-unting nag-evolve si Kai bilang isang modernong big. Mas mahusay sa pick and roll, mas komportable sa perimeter, mas disiplinado sa depensa, at higit sa lahat, mas mature bilang professional. Kaya nang kumpirmahin ni Tim Cone na pupunta si Kai sa NBA Summer League, maraming eksperto ang agad nagtanong. May team na bang interesado? May workout na bang naganap? May kasunduan na bang binubuo sa likod ng mga kortina? Bagamat wala pang opisyal na detalye tungkol sa kung anong NBA organization ang posibleng tumingin kay Kai, malinaw na hindi basta-bastang lakad lamang ang Summer League para sa isang player na kagagaling lang sa isang seryosong ACL injury. Hindi gugugol ng oras, pera at paghahanda ang isang atleta kung walang konkretong target. At dito mas lalong nagiging interesante ang sitwasyon. Habang ang karamihan ay nakatingin sa mga batang rookies at bagong draft picks, maaaring may isang higanteng Pilipino na tahimik na naghahanda para gulatin ang lahat. Dahil sa NBA Summer League, hindi mahalaga kung ikaw ay first round pick. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hype mo noong draft night. Ang mahalaga ay kung sino ang makakapagpakita ng impact sa loob ng court. At kung may isang bagay na alam nating kayang gawin ni Kai kapag malusog siya, iyon ay ang pagbabago ng laro gamit ang kanyang haba, timing, and basketball IQ. Sa madaling salita, maaaring nagsisimula pa lamang ang pinaka-importanteng kabanata ng kanyang basketball journey. At sa pagkakataong ito, hindi na siya basta prospect. Isa na siyang veteranong mandirigma na maraming pinagdaanan bago makarating muli sa pintuan ng NBA. Ngunit ang pinakamalaking dahilan kung bakit dapat seryosohin ng buong basketball world ang balitang ito ay hindi lamang dahil pupunta si Kai Sotto sa NBA Summer League. Ang mas mahalagang tanong ay anong version ni Kai ang makikita ng mga NBA scouts sa pagkakataong ito. Dahil kung tutuusin, ibang-iba na ang Kai ngayon kumpara sa batang prospect na unang nagtangkang pumasok sa NBA ilang taon na ang nakalipas.
Noon, nakikita ng marami ang potential. Ngayon, may dala na siyang karanasan. Noon, puro projection. Ngayon, may actual ng professional resume. Noon, maraming duda kung kakayanin niya ang pisikalan ng mataas na antas ng basketball. Ngayon, napatunayan na niyang kaya niyang makipagsabayan sa mga veteranong imports and international players sa Australia at Japan. At marahil ito ang pinaka-importanteng pagbabago. Mas malakas na ang kanyang katawan. Mas kalmado ang kanyang laro. Mas malinaw ang kanyang role bilang modern center. Sa kasulukuyang NBA, hindi na sapat ang pagiging matangkad lamang. Kailangan mong makadepensa sa perimeter. Kailangan mong magbasa ng pick and roll. Kailangan mong mag-adjust sa switching defenses. At kailangan mong maging epektibo kahit hindi ka humahawak ng bola. Ito mismo ang mga aspetong unti-unting na-develop ni Kai sa kanyang mga nakaraang professional seasons. Kaya habang ang ibang fans ay nakatuon lamang sa puntos at highlights, ang tunay na tinitingnan ng NBA scouts ay ang maliliit na detalye. Paano siya gumalaw sa depensa? Paano siya mag-communicate? Paano siya mag-screen? Paano siya mag-rotate kapag may breakdown? Paano siya tumakbo sa transition? At dito, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Kai na gulatin ang marami. Dahil ang NBA Summer League ay hindi lamang showcase ng talento, isa rin itong pagsusulot ng disiplina, adaptability, and professionalism. Kapag nakita ng isang NBA organization na kaya niyang magbigay ng rim protection, rebounding, and efficient interior presence sa limitadong minuto, maaari siyang biglang mapasama sa mas malalim na usapan para sa training camp invitations or two-way opportunities. At habang nangyayari ang lahat ng ito, napansin-pansin din ang naging reaction ng Gilas coaching staff. Imbes na pang hinayangan ang pagkawala niya sa kasulukuyang programa, buong suporta ang ipinahayag ni Coach Tim Cone. Napakahalaga ng mensaheng iyon dahil ipinapakita nito na maging ang national team ay naunawaan kung gaano kalaki ang maaaring maidulot ng tagumpay ni Kai, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa buong bansa. Kapag nagtagumpay si Kai sa Summer League at nakakuha ng mas mataas na opportunity, hindi lamang iyon personal victory. Hindi lamang iyon panalo para sa kanyang pamilya. Hindi lamang iyon panalo para sa Gilas Pilipinas. Isa iyong tagumpay para sa buong Philippine basketball. Dahil sa bawat hakbang ni Kai patungo sa NBA, mas lumalawak din ang paniniwala ng mga batang Pilipino na posible pa lang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na players sa mundo. Kaya ngayon, habang abala ang marami sa paghusga kung sapat ba ang kaniyang tsansa o hindi, tahimik namang naghahanda ang higanteng Pilipino para sa panibagong laban. At kung may natutunan tayo sa kanyang kwento sa nakalipas na mga taon, ito ay isang bagay. Huwag kailanmang maliitin ang isang pangarap na ilang beses nang bumangon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.